Bago ko ibigay ang pagkakataon sa susunod na tagapagsalita, inaanyayahan ko kayong panuorin ang kahangahangang kaganapang ito. Alam kong may bisita tayo mula sa halos 100 bansa. Gusto naming pumunta kayo, magdiwang at manood ng laro. Pero kapag tapos na ang oras ninyo rito, kailangan na ninyong umuwi. Kung hindi, kailangan ninyong makipag-usap kay Sekretarya Nel. Pinaiting ni Trump ang seguridad matapos magbukas ang World Cup sa Mexico na nagpakita ng galit laban sa Estados Unidos bago pa man tuluyang umarangkada ang torneo. Sa Estadio Azteca, sa seremonya bago ang laban ng Mexico at South Africa, dinala sa field ang mga bandila ng 48 koponan. Nang ipakita ang bandila ng Amerika sa screen, malakas na boo ang ginawa ng ilang manonood. Mayong Biyernes, ika-12 ng Hunyo, 2026 ang pangyayaring iyon ay hindi na lang basta ingay sa loob ng stadium. Ginamit ni Trump ang paligsahan para ipakita na bukas ang Estados Unidos sa mga turista, atleta at mga delegasyon. Ngunit hindi isinusuko ang kanilang hangganan, batas at seguridad sa panlabas na presyon. Lumala ang krisis dahil sa mga reklamo sa visa, arbitrong hinarang, paglilipat ng delegasyon ng Iran sa Mexico, pangamba sa AIS sa stadium, at panggigipipit ng mga opisyal ng FIFA para sa mga solusyong ginagawa sa likod ng mga eksena. Ang pananaw pabor kay Trump ay simple. Hindi sinuspinde ng World Cup ang soberanya at hindi ito nagiging libreng daan. Papasok ang tagahanga para manood, pero kailangan niyang sumunod sa itinakdang legal na takdang panahon at ang delegasyon kung aprobado ng screening. Ang mga issue sa pambansang seguridad ay tungkulin ng gobyerno ng Amerika, hindi ng sports official, dyaryo o dayuhang tagahanga. Anong ibinunyag ng pagbuo na yon? Bakit naging sentro ng Copa ang hangganan? Paano ito naging sentro dahil kay Trump? Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang pagbubukas ng Copa ay naganap sa lungsod ng Mexico, sa laban ng Mexico at South Africa, sa gitna ng kasiyahan, protesta at tensyong politikal. Nagkaroon ng parada ng bandila ng mga koponan, pagtatanghal ng kultura at punuang stadium. Ngunit naging mabigat sa politika ang reaksyon sa bandila ng Estados Unidos. Ipinakita ng banyagang media ang booing bilang kahihiyan kay Trump. Ipinapakita ng eksena ang inis na ilang sektor na hindi matanggap na muling sineseryoso ng Estados Unidos ang usapin ng hangganan. Matagal nang inilalatag ni Trump ang pundasyon nito mula pa noong itinatag ang task force ng White House para sa World Cup. Inanunsyo ang grupo para magkoordina ng seguridad, transportasyon, organisasyon at pagpasok ng bisita sa pinakamalaking torneo sa kasaysayan na may 48 koponan at mga laro sa US, Canada at Mexico. Mismong FIFA ang nag-record na inilahad ni Trump ang misyon bilang paghahanda para sa pinakaligtas at pinakanatatanging World Cup na kailanman ay isinagawa. Diyan lumalabas ang pagkakaiba. Ang media ay nagsasalita tungkol sa isang pagalit na kapaligiran. Si Trump ay nagsasalita tungkol sa kontrol. Ang media ay nagsasalita tungkol sa takot. Ang pamahalaang Amerikano ay nagsasalita tungkol sa screening. Ang pahayag na pinakaikinainis ng mga kritiko ay mula kay J.D. Vance sa pagpupulong tungkol sa World Cup. Sinabi niya na ang mga bisita ay tinatanggap upang manood ng mga laro, magdiwang at mag-enjoy sa torneo. Pero kapag natapos na ang takdang panahon, kailangan nilang bumalik sa kanilang mga tahanan. Sinuring na pang-aasar ang pahayag, pero ito talaga ang pangunahing patakaran ng anumang bansa. Ang visa ay hindi permanenteng paanyaya. Ang turismo ay hindi daan para sa iligal na pananatili. Ang World Cup ay hindi pahintulot para lampasan ang itinakdang panahon ng pananatili. Madali lang ang paalala, kaya tumama ito sa mga gustong gawing dahilan ng event para idiin ng administrasyon ni Trump sa patakaran sa migrasyon. Mainit na balita sa buong mundo ngayong linggo ang kaso ng Somali referee na si Omar Artan. Napili siyang magtrabaho sa World Cup at nabalita ng media na may visa ang kanyang visa. Ngunit hindi siya pinayagang pumasok sa Estados Unidos sa Miami. Binanggit ng autoridad ng Amerika ang mga hinala sa pambansang seguridad habang iginiit ng internasyonal na media ang paglalantad ng detalye sa publiko na hindi ibinunyag ng gobyerno. Makalipas ang kaunti, pinili ng UEFA si Artan para maging referee sa Supercopa sa pagitan ng Paris Saint-Germain at Aston Villa sa Salzburg noong ika-12 ng Agosto. Sino ang nagtatakda kung sino ang makakapasok sa Estados Unidos, isang sama ang pampalakasan ba o ang gobyerno ng Amerika? Maaring ayusin ng FIFA ang schedule, stadium, referee at mga protocol.
Pwedeng magtalaga ang UEFA ng sinumang gusto nito sa paligsahan sa Europa, pero ang hangganan ng Amerika ay pagmamay-ari ng Estados Unidos. Kung may babala sa seguridad, kung may pagdududa sa mga dokumento, kung may umiiral na restriksyon o kung hindi pinapayagan ng screening, hindi maaring gawin ang pinal na desisyon dahil lang sa pressure ng opisyal. Hindi umatras si Trump dahil mas mahalaga sa kanyang protektahan ng mga Amerikano kaysa pasayahin ang pandaigdigang manonood. Sinikap ni Gianni Infantino na pakalmahin ang sitwasyon bago ang laro at humiling ng kalma bilang presidente ng FIFA. Sinabi niya na ang organisasyon ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena at inamin na may mga impormasyon na alam ng FIFA at may mga bagay na hindi nila maaring malaman. Ang pahayag na ito ay lalo pang nagpatibay sa posisyon ng Amerika. Kung may mga impormasyong pangseguridad na hindi maaring ilantad sa publiko, hindi maaring husgahan ang desisyon base lang sa mga headline. Nasa gitna rin ng crisis ang patakaran sa visa. Itinala ng kagawaran ng Estado na mula Enero 2026 sinuspinde ng Estados Unidos ng buo o bahagi ang pag-issue ng visa at pagpasok ng mga mamamayan mula sa 39 na bansa na may limitadong mga eksepsyon. Ang opisyal na paliwanag ay nagsasabing mahigpit na pagsusuri, proteksyon laban sa panganib sa pambansang seguridad at pag-iingat sa mga banta sa pampublikong kaligtasan. Kabilang sa mga apektadong bansa ang mga lugar na may kaugnayan sa kaguluhan, kakulangan sa mga dokumento, kahirapan sa pakikipagtulungan sa mga autoridad ng Amerika o may kasaysayan ng banta ng terorismo. Tinatawag ito ng media na diskriminasyon. Tinatawag naman ito ni Trump na pananagutan. Ang Iran ay malinaw na halimbawa ng bagong yugto na ito. Ang koponan ng Iran ay nagplano sana mag-base sa Tucson, Arizona, ngunit napilitan silang ilipat ang kampo sa Tijuana, Mexico dahil sa tensyon sa geopolitika at mga restriksyon sa visa. Pinayagan ng mga manlalaro sa Estados Unidos bago ang laban, ngunit may ilang staff at opisyal na nahirapan. Mabilis tumugon ang mga Iranian at sinabing pinopolitika ang proseso, ngunit mas mabigat ang realidad. Itinuturing ng Washington ang Iran bilang isang mapanlabang rehimen, may kasaysayan ng alitan, armadong impluensya sa rehiyon at panganib ng paglusot sa mga estrukturang konektado sa estado. Hindi nabubura ng World Cup ang mga ito. Sinabi ni Tom Homan na responsable sa hangganan sa White House na ang focus ay pambansang seguridad, proteksyon ng mga kaganapan, ng mga tagahanga at ng mga atleta. Hindi ito basta-bastang paghuli sa mga manonood. Ito ay presensya para maiwasan ang panganib. Diyan lumalabas ang pagkakaiba ng kwento at ng katotohanan. Hindi mo kailangan magustuhan ang imahe ng mga ahente sa pampalakasan para maintindihan na ang World Cup na may 48 koponan, milyon-milyong turista, dayuhang delegasyon, protesta, tunggalian, politika at bansang may restriksyon ay nangangailangan ng mahigpit na seguridad. Naranasan na ng mundo ang mga torneo na naging sentro ng krisis diplomatiko, marahas na protesta at banta. Hindi field trip ng estudyante ang tinatanggap ng Estados Unidos. Tinatanggap nila ang pinakamalaking kaganapang pampalakasan sa mundo sa gitna ng tensyon sa migrasyon, digmaan ng naratibo at presyon sa kanilang hangganan. Ako si Milson Alves, isang internacionalista na layuning maghati ng totoong impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.